Sa ospital, hindi mapigilan ni Celia ang pagkabalisa. Habang puno ng dugo, umupo siya sa may pintuan sa emergency room na naghihintay ng resulta. Ang bawat tao ay kinakabahan. Hindi alam kung anong kahihinatnan. Si Brea ay nakaupo kasama si Celia. Huwag kang mag-alala, Cel. Magiging maayos din si Tyson. Hindi maganda ang hitsura mo. Paano natin gagamutin ang mga sugat na ito? Medyo seryoso sila. Narinig ni Celia ang sinabi ng kaibigan. Ngunit tumahimik lang siya. Nakatingin lang ang mga mata niya sa direksyon kung saan inooperahan ang asawa niya. Parang hinihigo palabas ang kaluluwa niya. Ang katahimikan niya ay bumagabag kay Brea. Pakiramdam ni Brea ay wala siyang magawa dahil sa pagiging walang pakialam ni Celia. Kapansin-pansin ang dilim ng emergency room. Nakapatay ang ilaw na nagbibigay liwanag dito. Si Tyson ay inilipat sa isang kwarto sa isang stretcher. Kaya nagmamadaling sinugod ni Celia ang doktor at nagtanong, "Dok, kamusta ang asawa ko?" Hindi na kritikal ang kalagayan niya. Ang kailangan lang nating gawin ay hayaang maubos ang anesthesia. At sa wakas ay magigising na rin siya. Ang sinabi ng doktor ay musika sa pandinig ni Celia. Nakahinga siya ng maluwag. Parang may nahulog na napakabigat sa kanyang dibdib. Agad niyang pinunasan ang luhaan niyang mga mata at nagmamadaling sumunod sa nurse. Gumawa ng dahilan si Wayne upang umalis si Brea. Sinundan niya si Celia sa abot ng kanyang makakaya. Hindi nagtagal. Si Celia at si Tyson na lang ang nasa kwarto. Pero bago si Celia nakarating doon, napagmasdanan nito ang mukha ng asawa kung sino ba talaga ito. Nang mapagtanto ni Wayne, alam niyang kailangan niyang magbigay ng lohikal na paliwanag sa ngalan ni Tyson. Cel, hindi niya sinasadyang magsinungaling sa'yo. Hindi siya gusto ng kanyang pamilya, kaya sinisikap niyang protektahan ka mula sa panganib na dulot ng pagiging kaanib niya. Maingat na nagsalita si Wayne. Sinubukan niyang magbigay ng magandang salita para sa kanyang kaibigan. Ginawa niya ito para sa'yo. Huwag kang magalit sa kanya. Bukod dito, may tinatago pa ba siya sa akin? Itinaas ni Celia ang kanyang ulo at tiningnan si Wayne sa mga mata. Saglit na natigilan si Wayne habang nag-iisip ng sasabihin. Samantala, nagising si Tyson ng oras na yon. Bagamat nakahiga pa rin ito sa kama, bigla niyang kinausap si Wayne. Lumabas ka muna. May pag-uusapan kami ni Celia. Napakalaking ginhawa ang naramdaman ni Wayne sa kanyang isipan. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan habang papalabas ng kwarto. Napatingin si Tyson kay Celia. Malamig ang ekspresyon nito. Gayunpaman, humingi siya ng tawad sa mahinahong boses. Cel, I'm sorry. Hindi ko intensyon na itago sa iyo ang aking pagkakakilanlan. Ayaw ko lang masaktan ka ng mga taong nagtatangka sa akin. May mga pagkakataon na hindi ko maiwasang isipin na baka mabiktima kanila ng ganoong pag-atake. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko habang buhay kung nangyari yon. Nakaupo si Celia sa dulo ng kama na walang sinasabing sagot. Nang makita ang kanyang reaksyon, hindi mapalagay si Tyson. Napagpasyahan niyang umupo ng tuwid. Ngunit nakaramdam siya ng matinding sakit na nagpabalik sa kanya sa kama. Tyson, kaka-opera mo lang. Huwag ka munang gumalaw. Bumilis ang tibok ng puso ni Celia at lumabas ang takot sa mukha niya. Kaya naman nakumbinsi si Tyson na nagmamalasakit pa rin ito sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Celia at patuloy na nagsumamo. Cel, hampasin mo ko o pagalitan. Gawin mo ang lahat ng gusto mo. Pero wag mo kong bigyan ng silent treatment. Sa ilang mga pagkakataon, sinubukan kong maging malinis. Gayunpaman, palagi kong nararamdaman ang pag-aalangan. Pero ginawa ko ang lahat para masigurado kong hindi ka masasaktan. Habang maingat niyang ipinapaliwanag ang lahat, panakanakang sinisilip niya ang ekspresyon ni Celia. Tyson, huwag ka masyadong gumalaw. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ito. Hindi. Pag-usapan natin ito ngayon. Hinawakan ni Tyson ng mahigpit ang kamay ni Celia. Tinitigan niya ang mukha nito at kinausap. Ang mga salita niya ay taos puso. Mas malamang na mapatawad mo ako ngayon.
dahil naaawa ka sa akin. Pero magbabago yun kapag gumaling na ako. Iiwan mo ako. At hindi ko gusto yun. Lalong nabalisa si Tyson. Patuloy na kumabog ang dibdib niya. Bago pa siya matapos magsalita, tumalsik ang dugo at nakoma ulit siya. Dahil dito ay nataranta si Celia. Sa sobrang takot niya, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Nang walang pagkaantala, tumakbo siya upang tawagin ng doktor. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, sinabi ng doktor kay Celia, ang pasyente ay hindi ganap na wala sa panganib. Hindi siya dapat nagkakaroon ng mood swings ngayon. Maaari itong magkaroon ng matinding epekto sa kanya. Habang nakatingin kay Tyson na nakahiga sa kama, na may namumutlang mukha, nakaramdam siya ng pagsisisi. Parang may malaking kamay na humawak sa puso niya ng buong lakas. Tiningnan ni Celia ang sitwasyon mula sa dalawang pananaw. Sa pagtatanggol sa kanya ni Tyson, naantig siya kung gaano siya kawalang awa. Sinubukan nitong iligtas siya ng paulit-ulit. Pero hindi niya maiwasang magalit ng husto dahil may tinago ito sa kanya na napakahalaga. Ang mga magkasalungat na kaisipang ito ay sabay-sabay na pumasok sa kanyang isipan. Paglabas niya ng ward, hinihintay siya ni Brea sa may pintuan. Sel, kamusta na si Tyson? Sinabi ng doktor na dalawa lang ang pwedeng pumasok na magkasabay. Kaya pinagbigyan ko si Wayne na makapasok at hindi ako. Sinabi ng doktor na hindi pa mabuti ang kalagayan niya. Umiiling na sabi ni Celia. Nakaramdam ng awa si Brea para sa kaibigan. Ngunit halos wala siyang magagawa. Huwag kang mag-alala, Sel. Magiging maayos din si Tyson. Talagang naging mabuti siya sa'yo. Sa panahon ngayon, kukonti na ang mga lalaking totoong nagmamahal. Not to mention ang mga lalaking handang ipagsapalaran ang kanilang sarili para lang iligtas ang kanilang asawa. Nang marinig ito ni Celia, hindi niya maiwasang mapatingala kay Brea. Hindi maikakaila na talagang naging mabuti sa kanya si Tyson. Ngunit hindi niya ito mapapatawad sa pagsisinungaling nito sa kanya.